bringing it all down in a short summary, I gave up basketball to follow Jesus, and I know that in a lot of people's eyes, that seems like it seems like a loss in the world's eyes. But I just want to let you guys know that I'm super excited because I truly get to serve God, with my full yes. And I feel like letting go of basketball is allowing me to, go into full-time ministry and truly serving the Lord with all my heart, with all my time too as well. So I'm just excited to see where that leads me. Isang NBA player ang matunog ngayon sa social media dahil sa kanyang pag-retire. Ang early retirement niya ay napakaganda ng kadahilanan para sumunod sa Panginoong Hesukristo. Napakabata pa ni AJ Griffin para mag-retire. Siya ay 21 years old lamang at napakaraming tao na naghahangad na makapasok sa NBA para lang makapaglaro dito. Alam naman natin na napakalaki ng kinikita nila dito. Ito yung yearly income niya. Nasa $4 million per year. At kung i-convert natin yan sa peso, yan ay aabot ng 20 million pesos. Kung isipin natin mga kapatid, napakalaking halaga at napakalaking pera neto. Pero dahil sa Panginoon, dahil sa kagustuhan niya, dahil sa pagnanasa niya na makasunod sa Panginoong Hesukristo, sa calling sa kanya ng Panginoon, iniwanan at binitawan niya ang kanyang karir. Sa totoo lang, nung tinitingnan ko ito at binabasa ko ang mga comments sa kanya, marami ang nangihinayang sa kanya. Dahil nga naman, ang raming naghahangad dyan na makapasok sa NBA. Lalo pa, pag nagkaroon na sila ng ganyang kalaking kinikita, parang napakahirap bitawan yan pero hindi nag-alinlangan ng taong ito. Para lang makasunod sa ating Panginoong Hesukristo. At nakita nyo naman yung sinabi niya. Siya ay excited pa. Kita niyo yun mga kaibigan, kapatid. Iniwan niya na nga yung ganong kalaking karir, ganong kalaking kikitain, kasikatan, pero hindi. Para sa Panginoon, binaliwala niya ang lahat ng yun. Sa panahon natin ngayon, bihira na ang ganyang klaseng tao. Baka pag-isipan pa nga ng baliw pag iniwan yung napakalaking karir para lang sumunod sa Panginoon at mag full-time. Ibig sabihin ng full-time ay ayaw ng taong yan na may kahati sa oras ang Panginoon. Dahil alam naman natin na hindi madali ang pagiging NBA player, napakaraming training niyan. Pero dahil sa kagustuhan niya yan, iniwan niya ang kanyang karir para lang mag-focus at 100% ibigay ang kanyang sarili sa Panginoon. Dahil alam naman natin, pag ikaw ay full-time sa ministry, you cannot serve two masters. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Napakagandang desisyon sa buhay dahil hindi naman lahat ay tinawag sa pagpo-full time. Pero ang maganda niyan, yung tinawag ka at tumugon ka sa Panginoon. At tatandaan natin, pag nandyan na tayo sa ganyang posisyon at kalagayan, hindi tayo pwede maglingkod sa dalawang master. Kailangan nakapokus, hindi yung dalawa yung pinaglilingkuran. At yun ang ginawa ng taong ito. Kahit na samot-sari pang komento ang kanyang natatanggap. Dahil nga maraming hindi makapaniwala dito. Biruin nyo, 20 million per month ang kanyang kinikita. Pero wala yun para sa Panginoon. Napakaliit na halaga lang nun para tayo ay maglingkod sa Panginoon. Dahil tatandaan natin, ang ating Diyos na buhay ay siya ay pinakamakapangyarihan at pinakamayaman sa lahat. Napakayaman sa biyaya niya sa atin. Bagamat marami ang nalulungkot sa nangyaring ito sa kanya, ay isa naman ako sa nagagalak dito sa kanyang desisyon. Dahil ang pagsunod sa Panginoon ay higit pa yan kaysa sa pilak at ginto. Hindi matutumbasan ang yaman ng sanlibutang ito, ang kagalakan na ibibigay sa iyo ng Panginoon at ang reward na ibibigay niya sa iyo. At ito yung nakalagay na verse sa kanyang video. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Ang tao hindi yan titigil. Kahit na alam niyang wala siya sa Panginoon, ay gagawa pa rin yan ng sarili niyang kaparaanan para mabuhay. Pero alam niyo mga kapatid, ang totoong buhay ay matatagpuan sa ating Panginoong Hesukristo. He is the way, the truth, and the life. Sa ating Panginoong Hesukristo natin matatagpuan ang totoong layunin natin dito sa buhay. Kaya niya ikinote ang verse na ito ay dahil iniwan niya ang makamundong pamumuhay at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang mensahe para sa bawat isa. Nakaka-encourage. Ikaw kaibigan, kapatid, handa ka bang isakripisyo ang malaking kikitain mo para lang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo? Well, hindi naman lahat ay tinawag para mag full time.
Pero kung ikaw ay isa sa tinatawag para magsuko ng buhay sa Panginoon, gagawin mo rin kaya ang ginawa ng taong ito? Nawa naging pagpapala sa bawat isa ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.